My God, I hate drugs. Monitor na rin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang ilang personalidad sa showbiz na sangkot umano sa droga. Ang ilang sikat, hindi lang daw basta user, kundi pusher din. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Dahil hindi lang daw mga ordinaryong sangkot sa droga ang tinatarget ng mga otoridad, may ilang supplier ng drugs sa mga celebrity ang inoperate na at may listahan pa nga ng mga artista na binabantayan. Sa ngayon, hindi natin pwedeng sabihin yung mga detalya kung sino yung mga showbiz. Pero may mga pangalan po kami. Arestado pa ang isang celebrity DJ at boyfriend na supplier umano ng party drugs. Itinanggi ito ng celebrity DJ. Halo-halo na ang mga customers dyan. Merong mga estudyante, may mga teenagers, may mga mayayaman, may mga artista. Ngayon, nire-review naman ng Philippine Drug Enforcement Agency ang footage ng mga artistang pabalik-balik daw sa isang lugar sa Mandaluyong na na-raid kamakailan. Ilan daw sa kanila ang hindi nga lang daw basta user, pusher pa. Parang cellphone all network. May kilala, may mga nalaos na nagbebenta. Pero hindi pa rin daw ilalabas ang listahan ng mga narco-celebrities. Gugulatin na lang daw nila pag hinuli. Bago nito, nagpahayag ang aktor na si Robin Padilla na maghinay-hinay sa paglalabas ng listahan ng mga artistang sangkot sa iligal na droga. Ikinatuwa rin ng PDEA ang pagkukusang loob ng ilang TV network at mga artista na sumailalim sa drug test. Sana yung talagang yung totoong drug testing talaga. Para talaga once and for all, hindi siya cosmetics. It will be for the good of the network and it will be for the good of their own talents. Pinulong na rin ng PDEA ang ilang kinatawan ng mga bansang nagsusupply umano ng droga sa bansa, kabilang ang China, Mexico at ilang bansa sa Africa. The sharing of information and of course they even said that they might also support us in some anti-illegal drug equipment. Pagmamalaki ng PDEA, higit 5 bilyong pisong halaga na ng droga ang nakumpiska ng Administrasyong Duterte mula Hulyo. Steve Dailisan, GMA News. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin ang aktor na si Edu Manzano. Magandang tanghali sa iyo, Edu. Nasa Balitang Halika. Si Connie Season ito. Yes, magandang tanghali, Connie, at sa lahat ng iyong mga listeners. Oo. Tanungin lang namin siyempre anong reaksyon, particularly ng industriya na kinabibilangan mo dahil sa mga umano'y minamanmanan ng mga otoridad ngayon, ng mga artistang sangkot umano sa illegal na droga. Connie, unahin muna natin yung alleged na listahan. Ako nakapagsalita ako nung last week. At I said, kung sakasakali may talagang in existence itong alleged na listahan, sana naman medyo i-validate muna at saka i-vet mabuti ang listahan na ito para at least pakikita ho natin kung credible. Because listahan na inirelease in the past have proven to have been either in error sa ilang aspeto. So sana hindi mangyari dito kasi iba din ang industriya ng pelikulang Pilipino. As you know, malaki ang impluensya ng industriya sa mga kabataan for what. But bilang dating presidente ng Actors Guild, ang drugs hindi naging malaking problema sa amin. Malaki ang industriya. Maaring this is a small number. Saka yung mga sinasabi mga shabu, hindi yun ang primary problem Because ang artista na sa aming nakita kapag nakashabu, hindi nakakapagtrabaho. At kapag siya hindi makapagtrabaho, wala nang kukuha sa kanyang producer. Okay, so may mga sinasabi rin kasi, Edu, na parang hindi naman talaga nila lahat, pero may iba na kinakailangan daw dahil puyatan, long hours, at minsan gumagamit talaga. What is your reaction on this? Well, I would say, dun sa aming nakita sa aming naging karanasan, in my 30 years in the business, kahit ako nagpupuyat, pero hindi kami nagdodroga to stay away para manatiling gising. Kasi it will alter your performance At makikita ng mga direktor yung performance. But hindi ko naman sinasabi na wala siguro mga nag-i-indulge in yung sinasabing mga any form of substance abuse. Kasi may mga substance abuse talaga dyan. But it should not be limited lamang. Kasi minsan, yung pag hindi antok sa antok, anong unang-unang iniinom? Ionamine. Yung diet pills. Right. So ito, go ahead. It's not just drugs.
meron din sinasabing substance abuse. Tapos yung iba dyan, kapag galing sa taping, pag uwi sa umaga, 3, 4 na oras na ng tulog, tatawagin ulit. Sila naman ngayon, magsi-sleep aids. Alright, So- nabanggit na rin nga kanina talaga na hindi mo na naman talaga daw ilalabas. Pero sila ay kumbaga mangre-raid na lamang at mabubulaga na lamang tayong lahat. Ano naman ang reaksyon mo doon, una? At pangalawa, meron na ba kayong binubuo, halimbawa, ng mga batikang aktor, like si Robin Padilla is also very vocal on this, na sana wag naman ding basta-basta tulad mo na nakikiusap sa kanila. Meron ba kayong binubuong grupo para makipag-usap, halimbawa, sa PIDEA on this? Well, Connie, napakinggan na natin yung marching orders ni Presidente Digong, no? Since he started office, June 30, alam na ng buong bansa na bawal ang maging bahagi ng any kind of form of drugs or substance abuse. Ngayon, kung magre-raid ang PIDEA at yung mga huling mga artista, they only have themselves to blame. The warning has been given out already. It's the call to arms to the PIDEA. So, the artists have been forewarned. May ibang mga networks ngayon nag-a-adjust ng kanilang protocol to ensure, of course, na hindi mapapahiya yung kanilang mga artista. Kasi malaki rin ang ini-invest ng mga networks in these artists. So, syempre, ang pelikula is not just to entertain. Ito po ay isang negosyo. So, they should be forewarned and the warning has been set out loud and clear. So, dapat mag-iingat sila. Meron kasing ilan sa mga kasamahan din natin dito sa media ang nakakita na nung listahan, Edu, at may mga nakikita tayo doon talagang malalaking artista, katulad ng nasabi na rin kanina ng PIDEA. In any case, whether ito ay malaking artista, hindi, kayo naman on your part, halimbawa, meron ba kayong pag-uusap para at least magabayan yung mga mga babatang mga artista on this issue? Well, based on yung naririnig natin. Kasi, Connie, gusto ko sanang balikan yung klase ng industriya ang meron ang mga entertainment industry. It has quality, it has intrigue, it has gossip. It has been proven in the past na marami sa mga chismis o itigang lumalabas. Wala naman palang katotohanan. Puro gimmick-gimmick yan. It's also used as a marketing ploy. And the industry also has its share of bashers. With the advent of social media, we have started to also build a culture of hate. Kung titignan ko natin nung huling eleksyon, hindi puro kagandahan ng ating nakikita sa social media, kung hindi lahat ng klaseng paninira. And so mga listahan na sinasabing meron, dapat sanang ma-validate. Sana may kaakibat na ebidensya man lang. In the form of actual witness accounts or video footage. Parang sa ganun, hindi pwedeng sabihin, ito ay chismis lamang. Alright. Kasi ang sinasabi rin talagang, of course, lahat naman halos talagang one in saying na sana lahat mapa-artista o hindi, ma-validate ito bago mailabas yung mga pangalan. Dahil lalong-lalo na sa industriya ninyo, maaaring mawalan din ng trabaho, unang-una, at mga endorsements, kung talagang may mga endorsements pa ito. So, ang pinag-uusapan siguro talaga, Edu, dito yung hindi lang basta-basta dahil artista, or dahil ordinaryong tao, kundi pangkalahatan. Do you agree on that? Yes. No, I hope you don't mind, Connie. Bagamat sinabi ko, yung tungkol sa artista lang, vetted at validated yung informasyon, ganoon din dapat sa lahat na larangan kung saan merong sinasabing investigasyon. And we should be very sure about the people we point the finger at. Right. Because if you remember, yung unang listahan na lumabas tungkol doon sa mga so-called judges, tungkol doon sa mga supposed to be the military, may mga butas-butas din eh. Di ba may ilan na patay na, may ilan na no longer in the service, may isa non-existent pa yung pangalan. So, sana man lang hindi na maulit yung nangyaring doon. Alright. Maraming salamat sa ibinigay mo sa aming oras and for giving us, of course, your thoughts on this issue. Maraming salamat. Thank you, Connie, and good morning. Yan po naman si Mr. Edu Manzano. Pag meron po kayong kilalang artista na nagpo-push ng drug, sabihin niyo po sa akin, ako mismo ang magsasabi kay Mayor at kay Bato. Sumama ka pa, hulihin natin, hiyain natin kung gusto mo. Okay. Pero yung user, come on, man.
You want to give them a Victim second yan. chance. A second chance, right? That's from @humdinger_mayo, that question on Twitter. Another question. Pwede ko pong sundan pa kasi Sige, may sige. isang Go tanong ahead. pa eh. Go ahead. Yung tungkol sa politicians. Oo, yan, oo, ano. oo. Bakit ako pumapayag? Ano? Tandaan po natin, yung mga politician, may mandate yan. Sumumpa yan sa harapan ng batas ng Diyos at batas ng tao na sila'y magsisilbi sa atin. Kaya yung crime na ginawa nila na sila'y sumuporta at nag-push ng drugs, heinous po yun. At yung pulis na dapat he is enforcing the law at hindi niya ginawa, ay heinous din yun. Hindi yun comparison. Yung artista at yung ordinaryong tao, kanino ba nanumpa yun? Wala naman sinumpaan yun. Hindi natin pwedeng ikumpara ang politician, ang pulis, sa artista o ordinaryong tao. Malayo po. Malayong malayo. Trabaho. At kapag siya hindi makapagtrabaho, wala nang kukuha sa kanyang producer. Okay, so may mga sinasabi rin kasi Edu na parang hindi naman talaga nila lahat, ano, pero may iba na kinakailangan daw dahil puyatan, long hours at minsan gumagamit talaga. What is your reaction on this? Well, I would say, dun sa aming nakita sa aming naging karanasan, in my 30 years in the business, no, kahit ako nagpupuyat, pero hindi kami nag-draw to stay away Right. para manatiling gising. Kasi it will alter your performance eh. At makikita ng mga direktor yung performance. But hindi ko naman sinasabi na wala siguro mga nag-indulge in yung sinasabing mga any form of substance abuse. Kasi may mga substance abuse talaga dyan. But it should not be limited lamang. Kasi minsan, yung pag hindi antok sa antok, anong unang-unang iniinom? Ionamine. Yung diet pills. Right. So ito, go ahead. It's not just drugs. Meron din sinasabing substance abuse. Tapos yung iba dyan, kapag galing sa taping, pag uwi sa umaga, kahit 3, 4 na oras na ng tulog, tatawagin ulit. Sila naman ngayon, magsisleep aids. Alright, So- nabanggit na rin nga kanina talaga na hindi mo na naman talaga daw ilalabas. Pero sila ay kumbaga mangre-raid na lamang ano, at mabubulaga na lamang tayong lahat. Ano naman ang reaksyon mo doon, una? At pangalawa, meron na ba kayong binubuo, halimbawa, ng mga batikang aktor, ano, like si Robin Padilla is also very vocal on this, na sana wag naman ding basta-basta tulad mo na nakikiusap sa kanila. Meron ba kayong binubuong grupo para makipag-usap, halimbawa, sa PIDEA on this? Well, Connie, napakinggan na natin yung marching orders ni Presidente Digong, no? Since he started office, June 30, alam na ng buong bansa na bawal ang maging bahagi ng any kind of form of drugs or substance abuse. Ngayon, kung mag-raid ang PIDEA at yung mga huling mga artista, they only have themselves to blame. The warning has been given out already. It's the call to arms to the PIDEA. So, the artists have been forewarned. May ibang mga networks ngayon nag-a-adjust ng kanilang protocol to ensure, of course, na hindi mapapahiya yung kanilang mga artista. Kasi malaki rin ang ini-invest ng mga networks in these artists. So, syempre, ang pelikula is not just to entertain. Ito po isang negosyo. So, they should be forewarned and the warning has been set out loud and clear. So, dapat mag-iingat sila. Meron kasi ilan sa mga kasamahan din natin dito sa media ang nakakita na nung listahan, Edu, at may mga nakikita tayo doon talagang malalaking artista, katulad ng nasabi na rin kanina ng PIDEA. In any case, whether ito ay malaking artista, hindi, kayo naman on your part, halimbawa, meron ba kayong pag-uusap para at least magabayan yung mga mga babatang mga artista on this issue? Well, based on yung naririnig natin. Kasi, Connie, gusto ko sanang balikan yung klase ng industriya ang meron ang mga entertainment industry. It has quality, it has intrigue, it has gossip. It has been proven in the past na marami sa mga chismis o ipigong lumalabas. Wala naman palang katotohanan. Puro gimmick-gimmick yan. It's also used as a marketing ploy. And the industry also has its share of bashers.
with the advent of social media, we have started to also breed a culture of hate. Kung titignan ho natin nung huling eleksyon, hindi puro kagandahan ng ating nakikita sa social media, kundi My God, I hate drugs. Monitor na rin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang ilang personalidad sa showbiz na sangkot umano sa droga. Ang ilang sikat hindi lang daw basta user, kundi pusher din. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Dahil hindi lang daw mga ordinaryong sangkot sa droga ang tinatarget ng mga otoridad, may ilang supplier ng drugs sa mga celebrity ang inoperate na at may listahan pa nga ng mga artista na binabantayan. Sa ngayon, hindi natin pwedeng sabihin yung mga detalya kung sino yung mga showbiz. Pero may mga pangalan po kami. Arestado pa ang isang celebrity DJ at boyfriend na supplier umano ng party drugs. Itinanggi ito ng celebrity DJ. Halo-halo na ang mga customers dyan. Merong mga estudyante, may mga teenagers, may mga mayayaman, may mga artista. Ngayon, nire-review naman ng Philippine Drug Enforcement Agency ang footage ng mga artistang pabalik-balik daw sa isang lugar sa Mandaluyong na na-raid kamakailan. Ilan daw sa kanila ang hindi nga lang daw basta user, pusher pa. Parang cellphone all network. May kilala, may mga nalaos na nagbebenta. Pero hindi pa rin daw ilalabas ang listahan ng mga narco-celebrities. Gugulatin na lang daw nila pag hinuli. Bago nito, nagpahayag ang aktor na si Robin Padilla na maghinay-hinay sa paglalabas ng listahan ng mga artistang sangkot sa iligal na droga. Ikinatuwa rin ng PDEA ang pagkukusang loob ng ilang TV network at mga artista na sumailalim sa drug test. Sana yung talagang yung totoong drug testing talaga. Para talaga once and for all, hindi siya cosmetics. It will be for the good of the network and it will be for the good of their own talents. Pinulong na rin ng PDEA ang ilang kinatawan ng mga bansang nagsusupply umano ng droga sa bansa, kabilang ang China, Mexico at ilang bansa sa Africa. The sharing of information, and of course, they even said that they might also support us in some anti-illegal drug equipment. Pagmamalaki ng PDEA, higit 5 bilyong pisong halaga na ng droga ang nakumpiska ng Administrasyong Duterte mula Hulyo. Steve Dailisan, GMA News. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin ang aktor na si Edu Manzano. Magandang tanghali sa iyo, Edu. Nasa Balitang Halika. Si Connie Season ito. yes, magandang tanghali, Connie, at sa lahat ng iyong mga listeners. Oo. Tanungin lang namin siyempre anong reaksyon, particularly ng industriya na kinabibilangan mo dahil sa mga umano'y minamanmanan ng mga otoridad ngayon, ng mga artistang sangkot umano sa illegal na droga. Connie, unahin muna natin yung alleged na listahan. Ako nakapagsalita ako nung last week. At I said, kung sakasakali may talagang in-existence itong alleged na listahan, sana naman medyo i-validate muna at saka i-vet mabuti ang listahan na ito para at least makikita ho natin kung credible. Because listahan na in-release in the past have proven to have been either in error sa ilang aspeto. So sana hindi mangyari dito kasi iba din ang industriya ng pelikulang Pilipino. As you know, malaki ang impluensya ng industriya sa mga kabataan for what. But bilang dating presidente ng Actors Guild, ang drugs hindi naging malaking problema sa amin. Malaki ang industriya. Maaring this is a small number. Saka yung mga sinasabi mga shabu, hindi yun ang primary problem Because ang artista na sa aming nakita kapag nakashabu, hindi nakakapagtigil lahat ng klaseng paninira. And so mga listahan na sinasabing meron, dapat sanang ma-validate. Sana kaakibat na ebidensya man lang. In the form of actual witness accounts or video footage. Parang sa ganun, hindi pwedeng sabihin, ito ay chismis lamang. Alright. Kasi ang sinasabi rin talagang, of course, lahat naman halos talagang
one in saying na sana lahat, ano, mapa-artista o hindi, mag-validate ito bago mailabas yung mga pangalan. Ano? Dahil lalong-lalo na sa industriya ninyo, maaaring mawalan din ng trabaho, unang-una, at mga endorsements, kung talagang may mga endorsements pa ito. So, ang pinag-uusapan siguro talaga, Edu, dito yung hindi lang basta-basta dahil artista, no? Or dahil ordinaryong tao, kundi pangkalahatan. Do you agree on that? Yes. Oh, no, I hope you don't mind, Connie. Bagamat sinabi ko, no, yung tungkol sa artista cloud, vetted at validated yung informasyon, ganun din dapat sa lahat ng larangan kung saan merong sinasabing investigasyon. And we should be very sure about the people we point the finger at. Right. Because if you remember, yung unang listahan na lumabas tungkol doon sa mga so-called judges, tungkol doon sa mga supposed to be the military, may mga butas-butas din eh. Di ba may ilan na patay na, may ilan na no longer in the service, may isa non-existent pa yung pangalan. So, sana man lang hindi na maulit yung nangyaring doon. Alright. Maraming salamat sa ibinigay mo sa aming oras and for giving us, of course, your thoughts on this issue. Maraming salamat. Thank you, Connie, and good morning. Yan po naman si Mr. Edu Manzano. Pag meron po kayong kilalang artista na nagpo-push ng drug, sabihin niyo po sa akin, ako mismo ang magsasabi kay Mayor at kay Bato. Sumama ka pa, hulihin natin.